if I will have a 5-minute time of the President, ikukwento ko sa kanya. Pati yung mga nakialam na congressman, ikukwento ko pa sa kanya. Truly very happy noong na tinawagan siya ng kanyang lawyer at ibinalita sa kanya na nanalo siya sa Supreme Court case. Kasi isa siya sa mga lawyers ko doon sa Supreme Court at binalita sa kanya na sinabi niya sa kanyang lawyer na mag-relax daw siya for 1 day. Neutral kayo talaga? Hindi, ako brown. May ginagaya ko doon sa Senado na palagi naka-brown. Ganun ho ba? Hindi niyo ba napapansin yun? Palagi naka-brown? Sino ba naka-brown lagi doon? Ang nakita kong ganyan, naka-Amerikana, naka-suit, si Bato. Pero brown ba yun? Hindi brown yun. Hindi brown. Si Erwin Tulfo ho. Hindi. rin? Babae. Babae. Ano ba naman kayo? Aba! Oo, yan ang sinasabi ko sa inyo. Okay, so ayan po ang kinakantsawan ni Marcoleta, no? Itong si Hontiveros. Ito, una nating pag-usapan, itong si Mayor Isko Moreno ay nagsalita na nga itong si Mayor Isko na handa po siyang magsumbong dito kay Presidente Bongbong Marcos dito sa mga kabalastugan ng ginawa ng mga kongresista dito sa flood control. Okay, sino kaya itong kongresista na ito at handang isumbong ni Bongbong Marcos? Ayan, abangan natin iyang balita na yan. Ipapakita natin yan. Pangalawa nating pag-usapan, itong si former President Duterte, si Tatay Digong ay nag-react na po at nagsalita na patungkol dito sa nangyari sa Supreme Court ruling na naibasura nga itong impeachment trial ni VP Sara. Okay? Alamin natin kung ano ang sinabi ni Tatay Digong patungkol dito. Okay, mamaya i-react natin. At last but not the least, pakikinggan natin itong programa ni Senator Marcoleta dito sa Net25 na kinakantsawan niya itong si Risa Hontiveros sa mga sablay nga niyang mga pahayag patungkol dito sa impeachment trial. At kung maalala natin ay si Hontiveros ay naka-brown. Okay? Naka-brown yung kanyang anong tawag doon? Business attire. Ang tawag ba yun? O formal attire. At kinakantsawan ito si Marcoleta siya ay naka-brown rin sa kanyang programa sa Net25. Naka-brown din sa Marcoleta kinakantsawan niya kasi sablay nga yung mga paliwanag ni Hontiveros. At dahil sa kasablayan, ayan na nga, no? Ang desisyon ng Senado ay i-archive itong impeachment trial na ito. Okay, so yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so unahin muna natin itong problema ng Maynila, itong baha, no? At ayan na nga, unang-una ay kailangan talagang isolve itong problema na ito ng mayor ng Maynila. Walang iba kundi hindi itong si Mayor Isko Moreno. At alam ni Mayor Isko Moreno na kagagawan ito ng palpak na flood control projects. At alam mismo ni Mayor Isko Moreno
na itong mga flood control projects na ito ay talagang kinurakot. Halatang halata na kinurakot po ito. At ang matindi pa nito ay handa siyang isumbong ito kung sino dito sa ating presidenteng Bongbong Marcos. Kasi kung maalala natin sa SONA ni Bongbong Marcos ay gusto niya nang mapanagot itong mga gumagawa ng kabalastugan itong flood control projects na ito, no? Mahiya-hiya naman kayo, yan ang sabi ng Pangulo. Tinotohanan na ni Mayor Isko Moreno, yan ang sabi mo sa SONA. So, eto, tutulungan kita. Ibubulgar ko ngayon, sabi ni Mayor Isko Moreno, kung sino itong mga pasaway na mga government officials na ito. Eto, Mayor Isko Moreno, pasok. If I will have 5 Hindi pala yan. Ito. Handang isumbong ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umano'y kapalpakan sa ilang flood control projects sa Maynila. Kasabay nito, nagboluntaryo namang tumulong ang negosyanteng si Ramon Ang sa paglutas ng matagal ng problema sa... Yan si Ramon Ang, matindi rin ang kanyang sinabi kanina. Kung anong tulong ang kanyang gagawin, gagawin niya ng libre yan, pera yan, baha na anyay libre at walang gagastusin sa gobyerno. Si Jason Rubrico magbabalik. Imagine that one, itong si Ramon Ang. Tumutulong ito na walang kapalit, Siguraduhin mo yan, Ramon Ang, na walang kapalit yan, Tumulong ka sa gobyerno. Dapat ipaalam kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang totoong sitwasyon patungkol sa mga flood control projects sa Metro Manila. Yan ang iginiit ni Manila City Mayor Isko. Dapat ipaalam kung sino itong mga taong ito. Ang nakakasyak dito kung ipag-alam ito ni Bongbong Marcos na, Bongbong Marcos, ito yung mga government officials, pagtingin ni Marcos, ay, mga kaalyado pala ito ni Martin Romualdez. Patay tayo dyan. Wala namang ganon, pero yan, lang advance lang tayong mag-isip. Kung ganon, di ba? Kung ganon yung makikita na mga pangalan doon, Bongbong Marcos, yan ang sabi mo, sinabi mo sa mga interviews mo at sa SONA, walang kaibigan, kahit kaalyado mo pa, tutugisin mo yan, okay? Sige ka. Kasi si Mayor Isko Moreno, handa siyang sabihin. Moreno Dumagoso, lalo na't malinaw aniya na tinupad ni Marcos Jr. ang pangako nito noong nakaraang State of the Nation address na maglalaan ng pondo para sa flood control. Ani Isko, masakit para sa Pangulo na sa kabila ng naipadalang pondo mula sa General Appropriations Act, nananatiling malala ang baha sa Maynila at mga Masakit para sa Pangulo? Mali yata yun. Masakit para sa taong bayan. Okay? Yang Pangulo natin ngayon na si Bongbong Marcos, wala yang pakialam sa sitwasyon natin na bumaha tayo at tayong taong bayan ay nagdudusa dito sa baha na ito. Wala nang pakialam. Ang pakialam niya sarili lang niya. Kung nasa magandang posisyon siya ngayon. Huwag ka nang umasa. Ang akin lang ay kung sinabi ni Bongbong Marcos na talagang paimbestigahan niya itong mga taong ito, i-prove niya muna na sincere siya sa mga sinasabi niya. ating lugar. If I will have 5-minute time of the President, ikukwento ko sa kanya. Pati yung mga nakialam na congressman, ikukwento ko pa sa kanya. Gawin mo talaga yan, Mayor Isko, hahanga ang taong bayan sa iyo. I think the President should be informed properly. Kasi, ayan ano yan, malaman yan, yung sinabi ni Mayor Isko, na I think the President should be informed properly. Malaman yan, merong meaning yung sinabi ni Mayor Isko. Kasi, nung nagdaang taon,
Inuuto-uto lang nila ang presidenteng Marcos kasi bait-baitan eh. Alam ni Risco yan. Kasi at that time, mayor pa si Lacuna sa Maynila, si Lacuna wala namang ginagawa. Siguro alam ni Lacuna, alam ng mga government officials dyan kung paano ginawa yung mga flood control projects dyan. Sinabihan siguro ng Pangulo, okay itong flood control. Kaya nga nabanggit ng SONA 2024 ni Pangulong Bongbong Marcos, nagmamayabang pa, di ba? Kasi inuuto-uto nila itong si Bongbong Marcos. Hindi alam ni Bongbong Marcos dahil sa kabaitan niya, easy lang nilang uutuhin yung Pangulo. Ngayon, napuno na siguro yung Pangulo kasi siya yung napahiya sa mga sinasabi niya. Totohanin mo na ito. Kasi iyan naman talaga ang magaling ka, Bongbong Marcos, ang magturo kung sinong may kasalanan. Gawin mo. Ang taong bayan ay naghihintay rin kasi baka naman kongreso na naman ang mga crocodile diyan. Kasi si Presidente, binigyan sila ng pera. Nangako si Presidente to SONA ago. Di ba? Tama. Nangako. Pangakong napako. Di ba? At sabi niya magbibigay siya ng pera sa flood control. Nagbigay siya ng pera. Ngayon may todas. Kailangan todasin eh. Ang problema, para itayo ng flood control project. Itinayo, hindi gumagana. Now the President was caught in the dark, caught in the middle. Kasi siya yung pinagbibintangan eh. Wherein, ba't ganito ang baha? Correct. Bakit ganito yung baha? Nagmamayabang pa naman ako tapos ako yung papahiya dito? Ganon yung sasabihin eh. Diniliver ko na yung pera eh. Binigay ko na sa GAA, nangutang pa ako para maayos yung... Yan ang pinakamasakit. Utang pa yan Hindi pa natin nababayaran yan. Nangutang ang Pangulo para kainin ng mga buaya ng pera natin. Ang inang flood control project na yan eh. Flood control. Tapos all of a sudden, flood was not controlled in his face. Kabilang sa mga proyektong inirereklamo ni Dumagoso ay ang mapalyadong pumping station. Kabilang na ang sunog... Palyadong pumping station. Nagtayo pa kayo ng pumping station pero palyado? Apog sa Tondo, kinuwestiyon ng alkalde ang paglaan ng pondo ng taong bayan sa mga ito na ani ay hindi gumagana at ngayon ay muli. Ayan nakita ko pa yan sa RTVM. Isa ito sa mga ipinagmayabang ng Bongbong Marcos. Ay, hindi pala ito gumagana. My God! Nakakahiya naman itong administrasyon na ito. Pangpalalaanan ng pera. From what I heard, they are about to infuse again 90 plus million. Another 90 plus million? Another busog na crocodiles? Ay nako. 90 million na naman? Ang ipapakain ng mga buhaya? Wow! So our question as Manilans, when this will stop? Siguro it's... When will this stop? Kasi po, si Mayor Isko Moreno napuno na rin. Kailangan na nating tapusin itong mga kabalastugan ninyo. Di ba? Wala bang kabusugan yung tiyan nyo? Hoy! Mga crocodile dyan sa Kongreso. Wala bang kabusugan yung tiyan nyo?
kain lang ng kain ng pera tayo dyan, ha? Ang swerte ninyo, ha? Ha? Hindi nakaproblema yung mga bulsa nyo dyan. Punong-puno yung mga bulsa nyo. Samantalang yung mga tao sa Maynila, ha? Nagdudusa sa baha. Pero kayo, ha? Malalim ang bulsa. High time that the local government must at least manage and operate those pumping station. Kasi kung hindi, the way I look at it, kasi ang problema ng gobyerno, kapag meron tayong kasangkapan, like for example, a simple police car, o example lang ito, meron tayong kasangkapan, binili ng gobyerno para sa publiko. Example, a police car. Hindi na siguro aabot ng 5 years. Masira na yung police car, walang maintenance, walang nagme-maintain. Kahit sino lang ang gumamit, sira na kaagad kasi hindi nga mini-maintain. Tapos kapag masira, wala namang gustong pabayaan lang, no? Kasi wala tayong mekaniko, wala. A lot of money has been spent, itong mga budget na ito, at madali lamang masayang kasi walang maintenance. Ganyan po kahina ang ating pagka-stricto when it comes to, ang dami ko ng ang dami ko nang napapansin sa administrasyon ngayon. Ang daming mga binibili, pero after nila binibili yan, walang maintenance. Kahit nga paglinis ng mga drainage, mga canals natin, hindi ginagawa ng gobyernong ito. Noong na mayor itong si Mayor Isko, saka pa ni Mayor Isko nilinis yung Maynila eh. Tingnan nyo yung Facebook page ni Mayor Isko Moreno. Ang lakas ng tubig, anong ginamit nila, no? Yung talagang may pressure yung tubig para lang malinis yung mga doon. Mga daanan, yung mga city hall, yung mga outside offices ng mga gobyerno na sobrang dumi na yung mga doon, yung mga bricks doon. Talagang nilinis ni Mayor Isko. Kasi walang nag-maintain. Ganyan kabulok itong administrasyong ito. Ano na lang, kung sino yung magaling na mayor na hindi tamad, yun yung yun lang yung mga cities na maganda. Pero yung mga ibang cities natin, sobrang tamad yung iba. Nagahasa na nila yung yung style ng pumping station from one pumping station to another. I mean, we're burning money on unnecessary things. Burning money. Sa gitna ng issue, isang pribadong kumpanya ang nag-alok na tumulong sa pagsasaayos ng flood control systems sa Metro Manila. Para masolusyonan ang matagal ng problema sa pagbaha dito sa Metro Manila, voluntaryong magbibigay ng tulong ang negosyanteng si Ramon Ang. Aniya, libre at walang gagastusin. Buti na lang may Ramon Ang. Isa siguro ito sa ng nagmamay-ari sa San Miguel Corporation, di ba? Ang pamahalaan. Nagbo-volunteer ako ngayon. Ako nang sana tularan ka ng iba ring mga mayayaman. Tutulong sa buong Metro Manila mag-solve ng baha. At no cost to the people, at no cost to the government. No cost to the people, ha? Kahit yung eskwela, gusto mo, bibili na ako ng lupa, kapalit nun. Tatayuan ko ng kapalit na eskwela. Wag lang puros mayabang Ramon Ang, ha? Kilala ka namin, man of ka. Sige, I hope wala kang papanigan sa politika at gagawin mo yun, okay? At yung housing, bibili na rin ako lupa para tayuan ng pabahay yung mga tao doon. Para lang alisin natin. Dati ko na itong pinasalamatan sa
panahon ng Administrasyong Duterte eh. Yung mga pabahay at eskwela sa ibabaw ng ilog. Kaya, pag may problema, huwag tayo magtuturuan, di ba? Hanapin natin yung problema. Parang pinariringgan mo yung presidente eh. Mahilig sa, nagtuturo. Imbestigahan natin. Tinutukoy ni Ang Tulyahan River na ani ay tinayuan ng higit 1 kilometrong kalsada. Ayan yung video yung sinabi ko sa inyong ipapakita natin. Ayan na Aralan at pabahay na dapat alisin upang maibalik ang dating daluyan ng tubig. Sa panig ng MMDA, makikipag-ugnayan sila sa mga isyong binanggit ni Ang na sinasabing dahilan ng pagbaha sa Quezon City. May mga proseso po sa paggigiba or pag-aalis na ganitong istruktura na ginastusan po ng pamahalaan. So, siguro po i-discuss po namin yan sa mga agencies concerned, pati po sa COA kung paano po ang pwedeng gawin. Anyway, nag-commit naman po si Mr. Ang na magpapagawa po siya ng kapalit na eskwelahan para po kung kahit given po. Kasi meron pong mga properties sa gobyerno na dapat talagang gibain dahil nga dapat alisin dahil nag-cause nga sa problema sa baha. Okay? At ito naman si Ramon Ang, magpapatayo siya ng eskwelahan kung yan ang sisirain natin, parang masusolusyonan itong baha, di ba? I hope, Ramon Ang, gawin mo ito para sampal ito sa gobyerno. Sampal ito sa gobyerno. Yung eskwelahan na yon at buksan yung ilog ay mapapalitan naman po. Bukas ang MMDA sa alok na tulong ni Ang kung saan uunahin nilang linisin ang mga river systems sa Metro Manila, lalo na ang mga malalapit sa lugar na laging binabaha tuwing tag-ulan. Mismo local government at mga alkalde ang tutukoy. Pinakita na to ni Ruben Padilla nag-drone shots, nag-helicopter check na si Ruben Padilla dyan kung saan nagbabaha o nagbabara at agad silang kikilos upang ayusin ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Ay, nako. Alam mo ba, sa totoo lang, SMNI lang ang nagbabalita nito. Yung GMA, ewan ko na lang. Oo, SMNI lang ang nagbabalita dyan. Ay, nako. Ito si Duterte, former si Tatay Digong, nag-react na raw. Yan ang sabi ng ating Vice President Sara Duterte. Ano kaya ang sinabi ni Tatay Digong sa pagbasura ng Supreme Court sa impeachment trial? Heto, pakinggan natin si VP Sara sa sinabi po ni Tatay Digong. Ito, pasok. Muling iginiit ni Vice President Sara Duterte na nais niya ng isang bloodbath upang maipresenta ang lahat ng ebidensya ng magkabilang panig. Ngunit ngayong... Paano maging bloodbath yan? Ang Supreme Court nakita na, ay nako, may lapses itong ginawa ng House of Representatives. Na-archive na ang kaso, dapat anyang paghandaan ang posibilidad ng panibagong impeachment complaint sa mga susunod na taon. Si Jason Rubrico magbabalita. 19 na senador ang bumoto pabor sa pag-archive ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. 4 ang tumutol at 1 ang nag-abstain. Ang hakbang ay alinsunod sa Ang nag-abstain si Ping Lacson. Alam niyo na. Desisyon ng Korte Suprema na nagsabing premature ang pagpapadala ng articles of impeachment sa mataas na kapulungan. Giit ni VP Sara, dapat respetuhin ang naging desisyon ng Senado. Yes, kinahanglan nato respetuhon ang role sa ato ang Senate of the Philippines. Kasi gusto niya ng bloodbath ayaw ng Supreme Court ituloy ang impeachment trial. So, nire-respeto na lang niya. Ni VP Sara. Diba? Dinhi sa ato ang nasod o sa ato ang demokrasya. So kung mauna ang decision sa majority sa members of the Senate, everyone must follow and respect that decision of the Senate.
Kaugnay naman sa pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano sa mga ayaw siyang manalo sa 2028 elections at talunin na lamang ang bise sakaling tumakbo, sinabi ni VP Sara na may kanya-kanyang posisyon ang... Actually, tama naman si Cayetano eh. Bakit mag-impeachment trial pa ito? Actually, itong impeachment trial na ito na ginawa ng House of Representatives, ito yung ang daming perang nasayang nitong complaint na ito. Dahil sa impeachment complaint na ito, no? Ang daming trabaho ng mga government officials, ang nasasayang. Kasi politika ng politika itong administrasyon na ito na hindi na tumutok sa mga trabaho nila. Diba? So, wala. Useless itong mga crocodile dyan. Senador na dapat din igalang. Ang ato ang mga senators na sila kaugalingon po nila na mga stand and opinion, and we should respect each manifestation and stand sa ato ang mga senators. Muling binigyang diin ni Vice President Sara Duterte na gusto niyang magkaroon ng isang bloodbath para maipresenta ang lahat ng ebidensya ng magkabilang panig. Pero ngayon, aniya, na na-archive na ang kaso, inaasahan niya ang posibilidad ng pagkakaroon na... Pero duda ako dyan eh. Yung House of Representatives, magfa-file na naman yan sa 2026. This coming Friday. February naman yung sabi ko. Magpa-file yan kasi desperado nga yung Panginoon nila dyan eh. Ang panibagong impeachment complaint laban sa kanya, dapat anay paghandaan. I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the pieces of evidence from the prosecution. Ano bang ibig sabihin ng bloodbath? All out. Okay? Kung gusto nyo nang makita ang katotohanan, lahat patungkol sa mga binibintang nyo, bloodbath. Handa ng hubaran ni VP Sara lahat ng mga investigasyon na yan. Hindi siya umaatras. Yung mga nagbibintang dyan. Na Coach Jarrett. Yan, kita ko yung snippet ng kanyang vlog. Yung mga reels niya. Pinagbibintangan pa niya yung mga Duterte na mamamatay tao raw sa kanyang reels. Nakinabang ka rin eh. Naging vlogger ka rin ng DDS. Di ba? Tapos ngayon, Marcos vlogger ka na. Kung ano-anong mga sinasabi mo sa mga Duterte, utot mo, Coach Jarrett. Hupas ka. Nag-practicing lawyer man itong si Coach Jarrett, pero talunin ko yan sa debate. And all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. But unfortunately, wala na siya sa pagkakaroon. And of course, as I said, kinahanglan pangandaman ang tanan nga posibleng mahitabo. So possibly, wala takibalo, 2026, 2027, 2028, na ay mga mag-file na po og impeachment. Kahit taon-taonin nyo na yung pag-file. Kada taon ka na mag-file. Martin Romualdez, every year ka nang mag-file ng impeachment para lubos-lubusin mo yung 3 taon. Di ba? Para sulit naman yung pagka-house speaker mo, di ba? Wala kang ano tawag doon? You will not regret being a speaker. Nilubos mo lahat. Ang galit mo kay VP Sara. That will be another opportunity to answer. Samantala, masaya ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa naging desisyon ng Korte Suprema na idineklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment. At least na masaya ang ating Tatay Digong. At least hindi na madedepress inside sa kanyang detention cell, no, sa ICC. Mr. President, no, we are always praying for you every day. Laban sa kanyang anak kung saan isa siya sa mga petitioner. And he was truly very happy tong
noong na tinawagan siya ng kanyang lawyer at ibinalita sa kanya na nanalo siya sa Supreme Court case. Kasi isa siya sa mga lawyers ko doon sa Supreme Court at binalita sa kanya na sinabi niya sa kanyang lawyer na mag-relax daw siya for one day. Hindi niya... Grabe. Kung si Tatay Digong, si Tatay Digong he wants to savor the happiness, the moment na nalaman niya na binasura sa Supreme Court ang impeachment trial. Good job, Tatay Digong. Mag-enjoy ka dyan. Hindi daw siya mag-meetings at hindi siya mag-physical therapy dahil gusto niya daw i-enjoy yung moment na nanalo yung kaso sa Supreme Court. Sa gitna ng mga usapin sa politika, tiniyak ni VP Sara na magpapatuloy ang trabaho ng Office of the Vice President. Sa katunayan, aniya, ay kahit nabawasan ang kanilang budget, hindi sila tumitigil sa pagbibigay serbisyo sa taong bayan. Para sa Diyos. So, ayan sa mga nagbibintang dyan na hindi nagtatrabaho ang presidente, iyak na lang kayo. Iyak na lang kayo kasi kitang-kita naman natin na ang Vice President is very productive on making instructions sa kanyang opisina kung paano po ikakaskade ang mga trabaho. Diyan sila inggit Kasi si VP Sara po is a good leader, marunong. Meron na po siyang master plan kung ano yung gagawin niya bilang vice presidente. Na hindi yan kaya ni Bongbong Marcos ito naman, panoorin natin itong programa ni Senator Marcoleta, no? At pinagtawanan nila itong si Hontiveros. Bakit kaya pinagtawanan nila itong si Hontiveros? Okay, Marcoleta, pasok. Pink na naman si... Opo. Ano ka na political color yan Opo. Alam, pink lawan mo. Ito naman si green din, political color din ito. Opo. Kayo po, brown. Neutral kayo talaga. Hindi, ako brown. May ginagaya ko doon sa Senado na palagi naka-brown. Sino yan? Ganun ho ba? Hindi niyo ba napapansin yun? Palagi naka-brown. Sino ba naka-brown lagi ito? Ba't pa hindi nyo napansin naman yun? Akala ko kayong dalawa hindi kami pala tingin sa damit ko Oo nga Very observant kayong dalawa, yun ang aking... Kasi pag nakikinig po ako ng sa hearing po, nakapikit ako, ninanamnam ko po yung mga sinasabi. Kasi hindi ako tumitingin sa mga Si Nelson naman kahit nakapikit, tagusan ng tingin. Kasi pagka nagmulat ako... Hindi talaga, hindi nyo nakita? Hindi namin napansin. Kasi pag napapamulat ako ng... Reviewin nyo yung mga reels ng Senado. Lalo na yung itong mga nakakaraan at saka nung August 6. Para makita mo na merong gusto doon na... ewan ko, gusto niyang itanghal siguro yung kulay na to. Kaya naisipan ko, nakita ko meron pala akong ganitong kulay. Ayun. Maisuot nga. Ang nakita kong ganyan, naka-Amerikana, naka-suit, si Bato. Pero hindi, brown ba yun? Hindi brown yun. Hindi brown. Si Erwin Tulfo ho. Hindi. Babae. Ano ba naman kayo? Ayun. Oo, yan ang sinasabi ko sa inyo Ngayon ko lang ngayon nga. Oo nga. Kulay Pilipino nga naman. Wala. Kinakantsawan si Hontiveros. Kulay kaligatan nga pala, Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo sa dalawang kasama ko na nag-uulyanin na po. Sana po ay masaya po kayong nakapanonood sa ating palatuntunan. Pag napapatingin po kasi ako doon lalo sa plenary sen, ang nakikita ko lagi si Ma'am Cathy Binag Wala naman siya ron Nandun nung nakaraan, nasa gilid Kasama si Ma'am Rowena Guanzon At nakaabang nga sa inyo sa mga sasabihin po ninyo. Magandang hapon po pala, Ma'am Cathy Binag. Minsan maging guest natin dito, Nelson. Gusto raw tayo makahuntahan Aba, magandang balita yan.
Pero, sige. mas maganda ang tatalakayin natin Ay, ngayon. dapat lang. Kasi sa madalas na pagkakataon, nagkakaisa tayo ng isipan, no? Oo. Ng pananaw, ng paninindigan. Pero sa pagkakataong ito, mukhang hindi Hindi kami sasang-ayon. Ikaw muna, ako muna ako ang referee, ha? Parang hindi kami sasang-ayon sa naging motion ninyo noong kayo po ay nag-privilege speech. May kanalaman dito sa impeachment ni BP Inday Sara. Ano ba yung tinutukoy mo dyan? Hindi mo sinasang-ayon? Doon sa pumayag po kayo, doon sa punto na i-archive na lamang yung impeachment complaint sa kabila na ang sabi po ng Supreme Court, void ab initio, unconstitutional, at pagkatapos ay immediately executory. Due process. Iyan po. Immediately executory. Kaya ang punto namin ang punto ko po doon sa bagay na yun, sir, dapat hindi kayo pumayag kasi may utos ng kataas-taasang hukuman Una bes, wala kayong dapat jurisdiction. Ngayon, in-archive ninyo. Kumbaga, nasa pangangalaga ninyo. Di ang dating tuloy, nasa pangangalaga pa niyo usapin na yun. Para nagkaroon ng jurisdiction. Oo. Hindi, sinundan ko na lang kasi ang kanilang kagustuhan sapagkat wala naman ay sa ating tuntunin yung motion to dismiss. Hindi nila makita. Okay. Kesa naman sa makipag-away pa ako na wala nga naman dun sa rules ng Senate. Yun. Opo. Ngayon, kung ipapaliwanag ko yung prinsipyo ng residual power, baka hindi nila lalong maintindihan at lalong humaba. Meron pa gano'n. Ay, neophyte kayo, Sen. Dapat hindi nyo muna alam. Kaya nga, ayoko nga ipaliwanag sa kanila. Baka gusto ko pa rin panatilihing neophyte ako Ayun! Kasi sa tuntunin, yung neophyte, dapat tahimik lang. palagi kang... By rule of thumb, pagka neophyte ka, 1 taong kang tahimik. Sa lower house ka, natotoo mo yan, nakikinig ka lang, nag-aaral ka. Mas marami yung pakikinig at pag-uobserba kesa sa ikaw humahalo na sa salitaan. Yes po, oo. Unwritten rule yan, Sen, di ba? Unwritten rule yun. Opo. Dahil nga naman, dun sa kakailanganin mo yung... maraming mga karanasan. Opo. Tsaka seniority rule ho yan Lalong-lalo na yung mga kasama mo naman talaga matagal na ron. So, mas maganda yung ikaw ay nag-observe, nag-aaral, makakatulong sa'yo para sa ganun. Kung nasa tamang panahon na ang pagsasalita mo, makaagapay ka naman doon sa kanilang kasanayan. Tama po naman yun. Kaya kung gusto ko sanang ipaliwanag yung residual power. Residual power. Na ang ibig sabihin nun, kahit na inallocate mo lahat ang mga powers sa lahat ng mga bahagi ng ahensya ng gobyerno, palaging merong natitira. Kaya residual. Nakaugnay ng... na-inherent sa iyo yun. Kaya sinabi ko sa kanila ganito. Oo nga, wala sa ating rules. Wala sa ating rules. Kaya lang baka hindi nila masyadong masakyan ng residual power. Sa atin kasi ako nakatoka yung gawain na sinabi ng Korte Suprema. Immediately executory. Tama po. Sino ka kung mag-execute nun? Wala namang ibang inuutosan, kundi kayo lang. Alam naman yung bastonero sa palengke ang mag-execute nun. Hindi ba? Alam naman yung chief of police ng isang munisipyo. Hindi pwede yun Sa amin lang talaga nakaukol yung gawain. Sinabi niya, yung impeachment complaint na yan, unconstitutional, null and void ab initio. Violative of due process. Kahit hindi niya this is immediately executory. Ibig sabihin yan, may gagawa. May magsasakatuparan nung kanyang sinabi. Sino ba yun? Kanino ba naka-address yun? Sa amin. Sa Senado ngayon, sabi niya, wala yung motion to dismiss. Wala sa tuntunin natin. Ngayon, gusto ko sanang imungkahi, kaya lang ayoko nang humaba Meron pa akong gustong imungkahi bukod dun sa residual power. O gusto nyo bang i-convert muna natin ang Senado into an impeachment court? Para lang yung motion to dismiss pumasok. Kasi nandun doon sa rules ng impeachment nandun Hindi rin sila papayag ba't naman kami papayag? Ano kami bali? Sasabihin na naman nila. So hindi mo magagamit mo lamang yung motion to dismiss kapag yung Senado
kinonbin nila yung sarili nila at transform nila ang sarili nila into an impeachment court. Nandoon yung rules of court that will be used suppletorily. Kung kikilalanin ninyo, papayag ako na susumpa muna tayo, i-establish natin ang impeachment court, at saka ako magmo-motion to dismiss. Kasi nandun yung rules of court. Hindi rin sila papayag, di ba? Yung punto naman do sa yung suppletorily power, kahit daw ilang beses mong basahin po yung rules ng Senado, wala rin daw po yun dun eh. Wala nga Sabi doon. Sabi isang veteran wala senator. Nga, nandun nga doon sa Resolution number 39, ito yung Rules of Procedure in Impeachment Trial sa Senate. Okay. Doon mo kukunin yung rules of court na gagamitin suppletorily. Kaya kung sinasabi sa inyo, payag ba kayo para doon ko nakahugutin? Hindi rin sila papayag eh. Ngayon, pumayag na lang ako, gumamit tayo ng ibang salita na pinsang buo din naman ng motion to dismiss. Kaya na... Pareho lang. Minsan matatawa ka lang eh. Tawagin nila, pag tinawag ng Amerikano yan, hair splitting, sabi niya. Walang pinag-iba yun eh. Semantics. Yung archive at saka yung motion to dismiss. Yung archive, ibinaon mo sa baul. Okay. Yung baul na lumang-luma. Yun yun. Pero, puro amag yun. Pero dahil sa archive, may nagsasabi, anytime, pwede na bang buhayin yan? Dependent yun kung sakasakaling magmilagro. Yung Supreme Court. Halimbawa, biglang nagkaroon ng isang napakalaking milagro. Yung Supreme Court, 8 sa kanila, ni-reverse ang sarili. Bumaliktad. 8. Sinasabi niya kasi 180 degrees. May pagkakataong kanya namang nag-reverse unanimous. Naku, may nawaw mali dyan, Sen, ha? Meron pong nawaw mali. Hindi ako kumibo doon. Kasi, kumbaga sa... Alam mo yung Jen, tayo kasi magsasaka Jen. Ang magsasaka kung minsan nagiging manging isda. Magkahalo yun eh. Kasi pagkatapos mo maitanim yun, may mga isdang tama. May variety na kayo ng palay natin. Hindi ka mag-isda ng hito. Hito kaya dalag. Para mahuli mo ngayon, meron kang silo. Hindi ko kasi alam sa Tagalog yung sa Kapampangan ang tawag namin balisasa. Balisasa? yung balisasa, isang ginawang pangsilo ng isda yun. Iuumang mo sa tubig yan. Lalo na yung medyo umaagos yan. Ngayon, yung isda, meron siyang option na pumasok. Matetempt siya na pumasok eh. Kasi maglalagay ka ng doon. Yes po. Okay. Pero may option siya, ha? Papasok kaya ako, hindi. Ganun ko tinitingnan yung kahapon. Kahapon ba yun? Wednesday po, Wednesday. Isang araw. Isang araw. Sige, pumasok ka. Akala yung pumasok, yung balisasa dyan, pagpasok mo ron, madaling pagpasok eh. Hindi ka makalabas. Kaya lang nakaganon yun eh. Yung parang pagpasok mo, pag ano mo, nakaano na yun. Kahit anong gawin mo doon, hindi ka na pwedeng lumabas. One way. Tingnan mo nangyari ngayon. Ang Supreme Court na nagsabi. Mali naman yung mga pinagsasabi mo. Kasi nung sabihin niya yung League of Cities versus Comelec, napangiti na ako doon. Kaya nabubuking si Hontiveros doon. Kasi sabi ni Hontiveros, unanimous. Yun pala, hindi unanimous eh. Maraming ang nagsasabi na nagsisinungaling si Hontiveros raw, di umano ha. Ipapaliwanag yan ni Marcoleta. Nagsisinungaling ba itong si Hontiveros, Marcoleta? Ako na inumag yun. Kasi alam nyo, natalakay natin. tatlong beses nagkabali-baligtad yun. Merong nag-dissent doon. Hindi unanimous yun. Tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niyang magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa inyo, nahuli ka na ng balisasa, kahit ano pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka nang lalabas. Nasa sayo. Hindi, ang katwiran ho niya ngayon, Sen, ay mabuti na rin niya yung umaamin ng pagkakamali, at least na itatama. Hindi kasi... Anong naitama? Naitama yung kanyang pagkakamali. Na umamin sa pagkakamali, pero nanatiling mali. Sa mga katwid, sa pag-amin mo ng tama ngayon,
Nang mali. Pag-amin niya ng mali. Papayag ka ngayon doon sa sinabi ko na wala pang nangyari na ganon. Papayag ka. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita sa tagal ng pagiging abogado ko. Wala pa akong nakitang ganyan. Isip-isipin mo, nandun yung 3 karakter na talagang kinatatakutan ng isang abogado. Isip-isipin mo, sasabihin sa iyo ng korte, unconstitutional. Nako, yun lang pa. Dito lang talagang palagay ko bagsak ka na dyan. Pati kaluluwa mo, mawawala yun Pangalawa, void ab initio. Yan, una bes, wala kang pakialam. Dalawa na. Pagkatapos sinabi niya, violative of due process. Ay, yan ang matindi. Mag-EMR ka pa riyan? Meron pa pang-apat. Immediately executory. Kaya nga, dito pa lang sa 3 ito, patayin na. Ngayon, sasabihin niya ngayon na, hindi ka niya, may pagkakataon. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sa sinabi ko. Wala pa ako nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin. Tama si Sen Marcoleta. Yun naman ang gusto kong sabihin niya. Mukhang hindi po, Sen. Mukhang meron pa rin sa mga hinahanap ko meron siyang statement Meron statement ba dyan? Meron siyang statement po. Ang sabi niya dito, meron pa rin daw siyang makikita, Sen Nasaan na ba yun? Ito, nasa page 3. Ayan. Page 3, ayan. Sa pagbibiripika umano niya, nalaman niyang marami. Opo, sa mga desisyon sa kaso, hindi po unanimous decision. Tinutukoy po ni Senadora na ang kaso bilang halimbawa kung saan lahat ng kalahok na maestrado ay bumoto ng pare-pareho at kalaunay binaliktad kasunod ng pagkakahain daw po ng motion for reconsideration. Ginamit niya naturang information na sanday mayroong sa binanggit yung yung pero sa isang Facebook post. Yung isa. Nanindigan siya na may isa pang kaso. Yan, opo. Alam mo kung anong pinagtalunan dyan? Ito daw po yung International Bridge for the Acquisition of Agriculture. Pero ang tinatanong ko sa iyo, anong subject matter? Yung BT talong. Yung yung mga modified. Bioengineered. Kaya nga ang tanong ko, pinag-uusapan ba niyan kako? Nandoon yung 3 karakter na pinag-uusapan natin. Unconstitutional, violative of due process. Wala naman due process. Void ab initio, o pinag-uusapan lang talong. BT talong pa lang issue doon. Yung BT talong yan Sablay yung talong-talong ni Ontiveros dyan Kasi nga, yung iba, alam mo yung mga modified organism. Yung iba doon, ayaw kumain na. So, sabi niya gano'n, constitutional right namin ayaw kumain nun. Okay, so, sige, palagay mo, nandun ang unconstitutional, di ba? O yung violative of due process, immediately executory. Kaya sinasabi ko, hindi akmang-akmala yung sinasabi niya. Pinipilit niya lang. Para yung isang isda na pumasok sa balisasa ni Nelson, talagang paikot-ikot, pilit na lumalabas. Hindi ka na makakalabas dyan. Hihigpit po yung balisasa na yun, Sen Hindi ka makakalabas doon kahit anong gawin mo. Sa amin po sa Laguna, nung ako'y nakatira sa Laguna, ang tawag sa amin doon ay Bukatot. Yan. Bukatot. May gumagawa yung tansiyan Sen, sa inyo pala, balisasa sa Pampanga. Kapampangan yun Opo. Sana man lang merong makapag-ano sa Tagalog kung ano yun. Mukhang wala, Sen. Mukhang Kapampangan na lang tayo. Baka pero yun pero alam nila yung ating dinidescribe Opo. Isa siyang mekanismo na gawa-gawa sa minsan yung tambulang na kung ano. Papasok yung gano'n. Madaling pumasok, pero yung paglabas ang problematic. Nandun yun kaya nung ilatag ko yun, hindi pumasok siya. Sige. Ngayon, wala na kayong gagawin kung hindi pangangatwiran na lang. Kung paano kayo makakalabas dyan, nasa sa inyo na yan. Dito, Sen, ay, gusto kong hiramin yung salita ninyo na doon sa tagpo na nang lalangin ng Diyos ang tao Di ba? Meron kasing tagpo doon na yung babae, ano tawag doon? Yung, nakikinig sa mga bulong-bulong. Ang sinasabi mo, nung magpapaliwanag na kami kung ba't kami bumoto ng yes. Opo, yun. Actually, hindi na ako dapat magpaliwanag dahil yung buong privilege speech ko nandun na. Yun na nga po yun Pero sinamantala ko rin ng konting panahon. Ang sabi ko, Mr. President, nung lalangin po yung 2 unang tao. Yan.
meron pong kalakip na kapasyahan na sinabi sa kanila na kanilang dapat na talagang huwag ipagwalang bahala. Alam na natin yun, sinabi, lahat na niyang nakikita niyong puno riyan, mga hayop na nagsisipaggala dyan, inyong lahat yan, maliban na lang doon sa pinakagitna. Huwag na huwag ninyong kakainin yan. Opo. Sabihin, huwag niyong gagalawin yan. Huwag kayong pupunta riyan. Matigas na po ako at malinaw naman yung pasya. Meron naman kaso. Akalain mo namang merong nakialam naman na ahas. Inintriga yung babae. Yung babae naman, napaniwala. Yan, parang yung nangyayari. May pasya na yung Korte Suprema eh. Ang dami namang mga, hindi ko na masabing ahas, ang daming nag-iintriga. Mali yung Korte Suprema. Nako. Mali yan. Ganito yung, ang dami nila eh. Puro matatanda pa naman yung mga iba eh. Mukhang iba ata nandun pa sa plenaryo nung... kung sa bagay, meron ding talata sa Biblia eh. Yung matandang ahas, sabi. Ay, oo, nako. Ano yung gusto ko sabihin doon? Kung hindi na paniwala yung babae, wala sana problema eh, di ba? Yes. Ngayon, ang gusto ko, magpakaingat po kayo kung sino-sino na lang ang bumubulong sa inyo. Yan. Yung pangangatwiran naman, hindi naman original sa kanila. Ako, nung tumayo ako ron, sarili ko yung katwiran ko. Hindi ako nagdidepende sa iba. Hindi sila makakapagsalita kung hindi nila hawak yung kanilang mga gadgets. Mga gadgets nila, tsaka kung sino-sino yung bumubulong. Isip-isipin po, sa kabubulong nila, nako, nasa may pasya na eh. Pumasok tuloy sa balisasa. Di ba? Nakapasok ngayon sa balisasa. Wala na akong magagawa. Ngayon, dapat awayin niya kung sino yung nagturo sa kanya. Yun ang dapat. Siya naman kung ano kasi sinabi, kuha ng kuha. Kamukha nga nung babae. Sinabi na nga, huwag mong gagalawin. Huwag kang pupunta sa gitna na yan. Huwag mong pakikialaman yan. Abay, sinabi ba naman nung nagbulong eh? Sinabi ba sa'yo na gano'n? Hindi totoo. Huwag kang maniwala. Ganitong gawin mo. Kumain ka. Yung asawa naman. Sabi ko pa nga, nagbiro ako eh. Yun po yung kauna-unahang under desire na natala sa Biblia. Sumunod eh. Tumawa pala yung plenaryo. Ganun, susunod. Bahala kayo. Ang daming bulong ng bulong. Ayan. Yung mga yun matatanda. Matatanda kasi na talagang... Yan naman, binigyan din natin ng paliwanag. Lahat po ng bumubulong na yan, kahit na may kapasyahan na, merong 3 pagkakahalintulad dyan. Magkakapareho sila sa 3 larangan. Binanggit pa yan. Una, magkakapareho sila eh. Yung una, hindi nila ni-review, hindi kailanman nila binasa ng masinsinan yung Rules of Procedure in Impeachment Proceedings ng House of Representatives. Kasi kung nabasa nila yon, hindi sila bubulong ng ganon. Hindi nila imamali yung mga tao na kasama ko ron. Pangalawa, ito pa isang pagkakatulad nila. Sila'y paborito ng mainstream media. Suki lagi yung mga yan. Tama kayo. Pangatlo, wala silang pagmamahal sa mga Duterte. Di ba? Ganun silang Actually, tumpak yung comment at reaksyon ni Marcoleta dyan, Kontra Duterte nga ang ganun. Wala namang yung merong magbubulong sa kanila na ako, basta't ako yung objective ako. Ako, balanse ako magtuturo sa'yo. Balanse ako magpapayo sa'yo. Wala. Nando sila sa 3 yun. Makikilala mo silang lahat. Isipin mo, kung talagang sila ay nag-aaral lang, inisa-isa ko lahat ng mali na ginawa ng House of Representatives. Meron ba tumayo sa mga kasama na kinontra kahit isa sa sinabi ko? Wala. So, ibig sabihin, hindi sila kumontra sa mga sinabi ko na puro kamalian. Kasi sang-ayon sila. Yan ang... hindi nila kinontra itong si Marcoleta kasi takot silang kontrahin. Kasi totoo naman at tama naman yung lahat ng mga pinagsasabi ni Marcoleta doon eh. Di ba? Bakit ang sinasabi nila ngayon? Nagkamali ang Korte Suprema? Ang nagpasya, ang nagkamali daw, hindi
Hindi yung mga naghanda. Dapat sana ako, kahit na paano, merong inaasahan ko noon, may mga tatayo doon, isa, dalawa, hanggang tatlo, o kaya gusto nilang tumayo lahat. Kontrahin nila yung sinabi ko. Walang kinontra kahit isa. Halimbawa, sinabi ko, yung pong impeachment complaint, nakalimutan po nilang lagyan ng verification. Walang kumontra. Sa tuntunin namin, dismiss yun eh. Bakit hindi man lang nakita ng ano? Kung halimbawa, natuloy ang impeachment din. Natuloy kunwari. Yung unang araw pa lang, ipo-point out ko na eh. Padi-dismiss ko kagad yun eh. Walang verification. Walang verification. Di tapos na kami. Isang araw lang, tapos na eh. Balikan nyo ako yung rules natin. Anong sinasabi dyan? Pagka walang verification, sabi niya, it will be treated as a mere scrap of paper. Pag-uusapan pa ba natin ito? Hindi na. Motion to dismiss. Ayun na, magbobotohan na. Okay, so yun po ang komentaryo po ni Senator Rodante Marcoleta patungkol dyan na sobra pong mali yung mga rebuttal ni na Soto at itong si Senator Risa Hontiveros. Nabuking si Hontiveros doon eh. Yung mga example ni Hontiveros na nagmamayabang pa na yung example niya ay unanimous decision. Yun pala, hindi. 6-5 yun. Okay? So, ayun na nga, no? Tama itong si Marcoleta ay may dahilan itong kasuotan niya bakit nag-brown siya. Parang kinakantsawan itong si Hontiveros na talo ka. Talo ka, Hontiveros. Okay, so kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, libre kayong mag-comment, mag-react. Anong masasabi nyo sa mga kumokontra dito sa privilege speech ni Marcoleta, Senator Marcoleta, na dapat nang ibasura o i-dismiss itong impeachment trial? Kasi marami pong mga errors o palpak itong pag-file ng impeachment complaint dito sa House of Representatives. At dapat nating sundin ang utos ng Supreme Court. Anong masasabi nyo dito? Okay? Libre kayong mag-comment, mag-react, at usap-usap tayo sa mga argumento natin sa comment section. Okay? Guys, do not forget, i-like at saka i-share itong video natin para sa makalat ito sa taong bayan at marami po ang alam sa katotohanan na nangyari po sa Senado. At sa mga ngayon lang nanonood dito sa aking vlog sa Donmar TV, i-consider po ninyo na i-subscribe itong channel natin kasi libre lang ang subscription, wala pong bayad yan. Okay? Mag-subscribe na kayo para updated kayo lagi. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night, and God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!